Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli. Ay inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Siyempre po magandang umaga po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Ito po, samahan niyo po ako magkomento mga katambay dito po sa naganap na hearing po na walang kamatayan po na sinasabi pong confidential fund ng Vice President. Talagang sinasabi nga po ng Vice President, ito po ay parte ng demolition job sa kanya at political harassment, mga katabay. Pilit po nilang ginagawan po ng issue at hinahanapan po ng korupsyon ang opisina ng Vice President. Pero dito po, talagang hirap na hirap po sila talagang kuhanin ang sinasabi po na para magamit din po nilang ground sa sinasabing di umanong impeachment na kanilang niluluto. Kailangan po kasi nilang makuha ang trust o sinasabing pumanig. Kailangan po kasi pumanig sa kanilang COA, mga katambay, ang Commission of Audit. Kasi kung hindi po ito papanig sa kanila, mahihirapan din po sila na makakuha po ng sinasabing ground by impeachment sa Vice President. Kasi ang COA po ang pagkukunan talaga nila. Number one, na talagang may pagkakamali at mali ang paggamit ng Office of the Vice President sa kanyang pondo, mga katamay, ang kanyang confidential fund. Ito po, pakinggan po natin si isa Congressman Luis Tre at siyempre po ang isa po sa secretary po ng COA kung paano po talaga gawin po na makatotohanan po at talagang yung sinasabi po na ang Vice President ay talagang corrupt, mga katambay. Pero sa kabila nun, sinasagot po sila ng COA kung ano po ang trabaho at mandato nila, mga katambay, ng COA. Ito po, pakinggan po natin si Congressman at komentuhan po natin. Moving to my second observation, the DepEd Confidential Fund, according to the Vice President, was used to obtain information where military and LGU should hold the YLS and IEC. Again, I find this strange. Nabaligtad na po because the office which has the mandate on addressing the national security and interest is the AFP, the Office of the National Defense. So I wish to believe that matters concerning national security ay mas marami pong information ang DND compared to the Department of Education. But strangely, ang nakasaad po dito, ang confidential fund ng DepEd ay ginagamit para makakuha ng impormasyon at masabihan ang military kasama na ang LGU saan kayo magko-conduct ng Youth Leadership Summits at Information Education Campaign. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to believe. Putulin lang po natin. Hindi po ba napakaganda nun at Congressman Luis Tre, yung ginagawa ng Vice President? Yung ba? Talagang iniingatan niya at talagang inaalam po at nagagamit niya po talaga ang kanyang confidential fund. Di ba? Para protectionan po. Lalo po siyempre po ang ating mga kabataan. Dahil DepEd Secretary po siya. At alam po natin ang mga Duterte at ang Vice President ay ayaw na ayaw ang mga terorista, mga NPA. Di ba? Kaya po talagang gagamit po siya lahat ng klaseng pwedeng kunan ng information. Di po ba? Pati gagamitin po talaga ng Vice President, pati po ang ating AFP. Di po ba? Ano ang mali po nakikita nyo po ron, attorney? Ayaw nyo po bang protection na ng bansa? Kailangan lang po ba ang gagawa nito ay isang DND? Taong gobyerno rin po at isang Vice President ng Sara Duterte. Hindi po ba po pwedeng gawin din ng isang Vice President yung protection ayon sa kanyang nalalaman din at yung kanyang ideas para din naman sa bayan? Wala po nakikita ang taong bayan, lalo si Kamanong, na masama na ginagawa ng Vice President para proteksyonan at mangalap ng marami pang information
about dito sa mga grupo na hindi gumagawa ng maganda sa ating bansa at malaking problema na. Di ba? Lalo ang ating kabataan. Di po ba? Congressman, masama po ba yon? Ituloy po natin. Na dapat mayroon pong correlation ang source ng information at ang site or recipient ng YLS and IEC. Can we request the Secretariat to please flash the graph, the pie? Mr. Chair, the payment of rewards indicated in our graph shows, or should I say, is not consistent with the location of the recipient where the YLS and the IEC were conducted. Ang sabi po dito sa ating graph, nagkaroon ng payment of rewards sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay, sa Basilan, even in Sulu, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate. However, Mr. Chair, the total of the payment of rewards is only 4,282,000. Again, if we compare this to the total amount of confidential fund, which is 15,540,000 pesos. Ang question, saan naman po kaya nadala itong nawawalang 11,258,000 pesos? Can we ask Attorney Camora, mayroon po ba kayong nakita sa inyong pag-audit? Saan ho ba nagkaroon ng YLS and IEC na hindi consistent sa location ng payment of reward? Mr. Chair, yung location ng YLS and IEC is based on the certification po. These are the areas covered po nung activities. On the other hand, sa DEP po, yung payment of rewards, Tutuloy po muna natin. O tama po di po ba? Ang Office of the Vice President, kumpleto po sa mga certification po nila na pinapasa po sa COA, mga katambay. Pero dito po sa Congressman, talagang ibang klase po. Talagang para po silang mas matindi pa sa COA. Yung COA na nga, nagbe-base sila sa mga pinapasang certification ng kanyang confidential fund. Kaya matindi po rito ang sinasabi po nga natin na talagang sinisingle out lang po talaga nila at hinahanapan po ng korupsyon dahil kailangan na po yata talaga nila na paalisin o sabing impeach para po may makapasok na pong iba, mga katambay. Dahil po sa nakikita ni Kama, no, komento na inyong lingkod, mahihirapan po kasi sila na gawin muli ang ginagawa po nila ngayon pagka ang Duterte po ay naupo sa Malacanang. At baka natatakot na rin po sila. Baka mapabilis po kasi ang upo ng Vice President sa Malacanang. Baka po, natatakot sila dahil sa nangyayari po sa ating bansa, mga katambay. Ituloy po natin. Tama po ang COA Tama. Kompleto po sa mga certification na pinapasa ang Vice President. Pero pagdating po dito sa Congress, sa mga representative, sa kanila po, matindi. Sa kanila may corruption agad. Mas matindi pa sila sa COA kung magbintang yata, mga katambay. Tingnan pa natin. po kasi yung informant is nasa ibang lugar or address po kasi niya yon or address niya kung saan man siya. That kung is saan a man possibility, but Okay. I am certain that you were not able to inquire about that information anymore. We don't inquire po beyond the
I understand, but are you really allowed to assume? Kasi what you are telling us is just an assumption. Pwede po na ang source of information ay nakatira sa Batangas. At magbibigay po siya ng impormasyon tungkol po sa Zamboanga del Norte. Oh, tama po. Ano po problema ron na Congressman Luis Tre? Kung doon po siya naka-residence sa Batangas at pwede naman siya magtrabaho at magpunta sa Zamboanga, sa Mindanao. Di po ba? Trabaho po ng mga asset yan, ng mga informante. Di po ba? Ang informante po, hindi po hindi po yan nagre-residence sa isang lugar lang po, attorney. Attorney po ito si Attorney Luis Tre, congressman. Attorney rin po. Di po ba? Dahil sa safety rin po nila. Safety na kanilang buhay. Informante po yan. Di po ba? Hindi po barangay tanod yan. Excuse me po. Kung barangay tanod lang po informante, baka nandun lang sa barangay nila yan, attorney, congressman. Di po ba? Kung doon siya nagpalagay ng kanyang residence sa Batangas, pero ang pinagtatrabahuhan niya, umiikot siya sa buong Pilipinas. Congressman, pwede po umikot ang informante na ginagamit po ng Vice President. Di po ba? Para safe din po sila. Dahil nga informante yan Kailangan din nilang proteksyonan, alagaan at ingatan ang kanilang mga buhay. Yan po ang hirap Para lang po para lang po masiraan po yata natin at madala po rin sa gusto nyo na may corruption pa opisina ng Vice President. Talagang lahat po hindi nyo po talaga bibigyan ng katwiran at paniniwalaan po ang ginagawa ng Vice President. Kasi po, nakaprogram na po yata ang ginagawa nyo sa Vice President na yung kanyang ginagawang tama, pagdating po sa programa po yata ninyo, lahat ay mali. Kukuhanan nyo po ng pagkakamali, lalo po sa sinasabing paggamit at paggastos po ng confidential fund ng isang Vice President. Di po ba? Nakakalungkot lang po. No? Talagang itong ating institusyon ng Kamara, talagang nagpapaka-justices na. Ibang klase. Para na po silang mga Supreme Court. Itong mga ito. Ito po'y trabaho na po ito. Pag-iimbestiga po ito. Pag-iimbestiga na po ito. Sa korte. Di ba? At sa Supreme Court. Pero kailangan po talaga nila gawin Dahil nakikita po natin talaga ang kanilang agenda, mga katambay. Ito pa po. How do you think a person residing in Batangas will be familiar on what is going on in Zamboanga del Norte? Ay, nako. That is a personal lang po. But actually po, table audit lang po talaga ang audit ng confidential funds. So, it's talaga po kung ano yung sinubmit na documents. In other words, Attorney Camora, you do not... Tama po. Table audit lang po talaga ang COA. Ang mga sinasubmit lang po mga documents, dokumentado ng paggamit po ng confidential fund. Confidential po yan Di po ba? Confidential. Pati po ang ginagamit ng mga asset nito. Informante. Dapat po ito confidential. Pero pagdating po rito sa Kongreso, kailangan po hindi na confidential. Kaya pati po, baka sa susunod po, pangalanan na rin po ang mga informante na ginagamit ng Vice President. Mangangalip po mga buhay niyan. Dahil nangangala po yan ng mga talagang lumalaban sa gobyerno. Kumukuha po ng mga information yan. Huwag naman po tayong magpakaganito, Congressman. Ibang klase po. Kaya po dito po sa ginagawa pong hearing, talagang wala po silang mapipiga. Hindi po nila kayang pigain ang COA. Kasi ang trabaho lang talaga ng COA, di ba? Mag-audit. Table lang sila. Kung ano yung dumarating po na pinapasa po ng opisina, lalo ito po kasi maano pong usapin ito mga katambay, ito pong confidential fund, ibang ano po ito ibang usapin po ito. Kasi po ito, ginagamit itong mga confidential fund, intel fund, lalo kung makukuha po sa tama, na talagang katulad po niya, nalaman natin, tama naman ang paggamit at kung saan po napunta ang pera ng Intel and confidential fund. Ginagamit po talaga ng Vice President.
Talagang buong Pilipinas buong Pilipinas halos. Di ba? Nagkakandak po siya. Nangangalap po. Di ba? Dinaig pa niya o para na rin po siyang para na rin po siyang parang DND na rin, di ba? Parang ginagamit niya na po ang halos lahat ng ating bansa para makakalap nitong mga makakaliwang grupo, terorismo, proteksyon sa ating lipunan, lalo sa mga Pilipino, kailangan proteksyonan niya, mga anak natin. Sama-sama na po ang kanyang ginagawa pong pagkakandak po. Di po ba? Kaya lang pagdating dito sa mga congressman, mga katambay, ibang klase. Ayaw po yata nila ng proteksyon ang number one ng ating mga anak. Siyempre, tayong mga Pilipino, tayong mga taxpayer, parang wala po yatang magandang ginawa kay Congressman Luis Tre, ang isang vice president, doon sa ginagawa niyang proteksyon. At unang-una para mahayag na, malaman na, number one, makakaliwang grupo, mga terorista sa ating bansa. Kaya nga, ginagamit niya ng maganda ang kanyang confidential fund, Intel fund. Di ba? Napakarami niya iniikot. Iniikot niya halos ang Pilipinas para mag-conduct. Kung ganyan po talaga ang inyong ginagawa at sinasabing pag-iimbestiga, nararapat na rin po pala talaga yung confidential fund ng Pangulo ay buksan nyo na rin po. Buksan nyo na rin po kasi napakalaki po ng confidential intel fund ng Pangulo. Hindi po bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon po yan, intel and confidential fund. Hindi po bababa kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Abay, napakaraming pera po yan na Congressman Luis Tre. Ikumpara mo sa confidential fund ng isang vice president na umiikot sa buong Pilipinas at talagang nangangalap kung sino ang hindi gumagawa ng maganda sa ating gobyerno at lumalaban sa ating gobyerno at nagbibigay po ng problema at salot sa lipunan. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Putulin na po natin kasi sinagot na po sila ng COA kung ano lang ang trabaho ng COA. Ginagawa kasi nitong mga congressman, lalo sa pangunguna po ni Congressman Luis Tre, ginagawa po nilang isang testigo nila. Kinukuha po nilang pilit na maging testigo nila ang COA na talagang may ginawa pong korupsyon, anomalya ang Vice President. Kaya lang, ang COA wala naman po silang nakita. Dahil nga, bumabase po sila sa mga pinapasan dokumentado ng confidential fund ng Vice President. Kaya hindi po nila mapilit ang COA. Ito pa po, pakinggan pa po natin yung iba. If the rule in our office is no gift policy, therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. That is subtle bribery. Ms. Catalan. Maybe. Not maybe. Sabi mo sa akin, no gift policy. So therefore, kasi ito po si Congressman Abante, isang pastor. Kasi meron na siyang konklusyon na hindi pa po pwedeng magbigay ng gift ang isang vice president, lalo kung personal money niya ito. Pilit po nilang kinakabit po na wala naman po silang pruweba. Wala naman po silang pruwebang hawak maliban po doon sa sobre na sinasabi. Yung sobre na yon, di ba? May kulang pa raw yun sabi ng Vice President. Yung sobre po na binigay niya kay dating secretary po, nasibak po yata o natanggal. Di ba? Si Gloria, dating secretary ng DepEd, Gloria, undersecretary. Meron pong sagot ang Vice President nun. Meron lang po siyang iniintay na kulang pa na dapat pong ipahayag nitong ni Miss Gloria, di ba? Ito po, sinasabi po rito sa isang secretary po, undersecretary ng Vice President, Office of the Vice President, ni Congressman Abante. Pinipilit niya po na talagang dalin po doon sa gift, yung galing po sa confidential fund, yung binibigay pong gift ni Vice President. Ang tanong ni Kamanong, Congressman, hindi ba po pwedeng magbigay ng personal money niya yan?
ang dating Pangulong Duterte, ginagawa po yan, personal money niya. Dahil kumikita naman po sila ng malaki. At sa katunayan po, Congressman Abante, 2 departamento po ang hinahawakan ng Vice President. Kumikita po siya ng 2, hindi lang po isa. Meron po siya sweldo bilang Vice President. At may sweldo rin po siya bilang DepEd Secretary. Malaking pera po ang sinusweldo niya. Buwan-buwan. Hindi po ba siya pwedeng magbigay doon sa malaking sweldo niya bilang Vice President at bilang Secretary ng DepEd ng gift sa kanyang mga tauhan? Hindi po ba pwede yon mangyari? Personal money mo, pwede kang dumukot dahil meron ka naman pera at hindi naman po mahirap ang Vice President. Malaking... ewan ko dito sa mga congressman. Walang logic eh. If the vice president said that there is no gift policy, therefore she is trying to avoid any kind of a bribery or a corruption in his part. Attorney Powa, can you please do you believe that? Well, yes, I do believe that, Your Honor, because even us OSEC, when I was in OSEC, no gift talaga kami from anyone. No gifts. No gift policy was in place. Tama. Policy ni no gift. Lalo sa labas. Lalo sa mga magbibigay sa kanila. No gift policy sila. Pero sa opisina, sila yun eh. Magkakasama sila sa opisina nila, di ba? Hindi mo pwede yun na, ito, natutuwa ako sa'yo. Di ba? Personal money mo. Personal money mo yung binigay eh. Hindi naman galing sa pondo ng gobyerno eh. Pero pinipili talaga nila. At merong policy talaga ang ating Vice President na hindi sila tumatanggap ng gift galing sa labas. Pero ang Vice President, hindi naman po masamang magbigay ng gift o sinasabing pera galing sa kanyang bulsa. Masama po ba yon? Pero pinasasama po nila eh. Dahil nga gusto po nilang itugma. Gusto po nilang ilagay doon sa issue na talagang ginagamit pati po sa pagbibigay ng gift ang pera ng gobyerno. Doon po nila gusto dalhin ito eh. Kaya po pinipilit po talaga nila. At talagang pinaamin po ang mga nagtatrabaho po sa opisina ng Vice President. Kaya po kinumbidan nila riyan yan eh. Para po gisahin at mapasunod sa kanilang mga sinasabi scripted po yata mga katambay. Ito pa po, pakinggan natin. So, nakita niyo yung answer ng dating spokesperson ni Vice President. Am I right? That's the reason why I'm asking you if you are pressured. Siguro kinakailangan, sabihin mo na rito sa amin, you were pressured because of the allowances given to you. Oo. Hindi nyo na kinakailangan pagtakpan pa yung nagbigay sa iyo eh. Ikaw, Miss Catalan, ikaw po ang accountable dito. Ikaw ang kawawa dito. You do not even need to protect those that gave to you the envelopes. Because the fact is this, when the rule in the Vice President's office is no gift policy, she would think that to be... Ito pa pala yung mga tabay-tama lang natin. Yung envelope po pala na pinag-uusapan nila ngayon, yung po pala yata yung envelope na binigay dito kay dating Undersecretary Gloria, mga tambay. Yung si Gloria. Di ba ba? Kaya lang, mga tambay, yun nga po yun eh. Hindi pa pwede magbigay ng gift ang Vice President, personal money niya. Di ba ba? Vice President yun eh. Di ba? Pero pagdating po dito, ibang klase po sila. Talagang kailangan po nila talagang patunayan po ito eh. Pero ang sinasabi ko nga po ni Kamano, magiging makatotohanan lang po lahat ang ginagawa nilang demolition job. Kailangan po kasi nilang makuha ang mga sinasabi pong mga witnesses. Number 1 po, COA. Kailangan pumanig sa kanilang COA. At ang pangalawa po, ang mga nakapaligid po kay Vice President na ngayon po, yung kanyang mga undersecretaries o mga secretaries niya, kailangan po makuha po nila ito eh. Kumbaga sa kailangan po na may hudas.
may Judas po. Mga ganun di po ba? Pero talagang, kasi po, maiksi na po kasi ang panahon nila Sa totoo lang po, komento na inyong lingkod. Maiksi po ang panahon na ng mga congressman. Maiksing-maiksi na po. Kailangan po na talaga nilang madaliin ang demolition job. Dahil nga po, kinakabahan na rin po yata ang mga congressman. Baka wag naman sana sa kanila. Kasi sila, sa wag naman sa kanila. Na baka iniisip nila hindi matapos ng isang presidente ang kanyang termino. At automatic pong uupo ang vice president. Di ba? May mga peers po yan, may mga peer yan, may mga takot. Dahil nga pag naupo po kasi ang vice president, malilintikan silang lahat. Dahil sa dami natuklasan po ng vice president sa institusyon ng Kamara at Senado. Yung kanila pong pera na hinahawakan sa atin, mga Pilipino, yung kanilang mga MOOE, ay extraordinary expenses, mga liquidation nila, certification, walang mga resibo. Di po ba? At yung kanilang mga pondo, walang public hearing, mga katambay. Kaya madidisgrasya po ito pag ang vice president na naging presidente. Pati po yung 2 tao na kumukontrol sa pera ng bayan, malilintikan po yan. Kaya kailangan po nilang trabahuhin talaga ang vice president. Sa dami na po kasi, napakarami na po kasing alam ng vice president, lalo sa korupsyon sa ating bansa, sa bagong Pilipinas. Talaga pong kailangan na po nilang i-demolish po yan sa dami ng nalalaman. Kasi pag ito'y naupo, patay sila pare-parehas. Lahat po sila ngayon magkakaproblema po sa Vice President. Sa daming alam nito. Ituloy po natin si Abante. Corruption. Therefore, yung pagbigay ng allowance sa'yo is actually subtle bribery. Hindi po ba? But according kasi kay Attorney Shine during that time, it came from the secretary and who was really just maybe, he was just grateful dun sa performance namin. So I considered it not really a form of bribery, or I was not pressured to sign the liquidation voucher, but I was requested to sign it, sir. I'm not going to... Tingnan mo, pati pala siya, si Catalan, si Secretary Catalan na OBP. Nabigyan din po siya dahil sa ganda po ng performance po nila. Nabibigyan po sila ng extra. Galing ito sa pera ng Vice President. Extra. Hindi naman ganun kalaki ang binibigay. Di po ba? Hindi naman nagbibigay ng milyon-milyon ang Vice President. At kung magbigay po, minsanan lang. Dahil nga natutuwa siya dahil yung kanyang mga empleyado, yung kanyang mga kasama, nagpe-performs, hindi mga tamad. Masisipag. Ewan natin dito kay Congressman Abante kung paano po yung mga tauhan niya. Masisipag din kaya na natutuwa po at gumagana po ang opisina ng Vice President. Buong Pilipinas po kasi nagpa-function po. Napakarami po kasi trabaho na ginagawa po sa Office of the Vice President. Una-una po, napakarami po nilang satellite offices sa buong Pilipinas. At napakarami pong programa ng Vice President. Di po ba? Kisa po sa programa ng mga congressman. Ang programa po kasi ng congressman ngayon, magtatatlong taon na, demolition job lang po sa mga Duterte. Yan po nakikita ng taong bayan Samantalang ang opisina ng Vice President, napakaraming proyekto. Di ba? Hindi mo mabibilang sa daliri mo. Ito ang mga congressman, ano kaya na proyekto nito? Maliban sa mga proyekto nilang project na flood control, kasama yata sila ron. Di ba? Ikumpara mo sa Vice President. Ang pinaka-achievement lang po na ginagawa nila, pinakikita na hindi pa nagtitiwala ang majority ng Pilipino. Ang nagagawa lang po ng mga congressman, puro hearing sa pamilya Duterte. Yan lang po kanilang pinagmamalaki, mga katambay. in any way try to convince you otherwise, Ms. Catalan. What I'm just trying to say is when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin kahit nabigyan namin siya Hindi siya tumatanggap Ngayon, kung siya mismo... Tingnan mo. Ang tanong,
Kayo mismo napatunayan nyo sa bibig nyo, hindi tumatanggap sa mga politiko. Politiko kayo. Never tumanggap ang mga Duterte sa mga politiko kahit anong gift. Kayo kaya, ganun din kaya kayo bilang politiko? Kaya mapagkakatiwalaan mo ang isang vice president na hindi corrupt eh. Dahil hindi siya tumatanggap talaga. Pero masama ba na siya ay magbigay sa mga empleyado niya? Dahil natutuwa siya, napakaganda ng performance. Tapos yung pagbibigay niya ng gift o sinasabing konting konsiderasyon dahil nga napakaganda. Dahil alam naman natin po ang sumusweldo po yan. Hindi naman po napakalalaki ang sweldo ng taong gobyerno. Di po ba? Siyempre, may mga pamilya yan. Mayroong pangangailangan sa buhay yan. Kahit hindi naman po kasing laki ng sweldo niyan, ang sweldo ng isang vice president at isang secretary ng DepEd. Dalawa po kasi ang sweldo ng vice president eh. Vice president salary saka DepEd salary. Kaya talagang po pwede siyang magbigay ng konting konsiderasyon. Pero yung gift mismo, congressman na nagsabi, abante, na talagang hindi tumatanggap ng gift ang vice president. Kasi mismong siya, hindi tinatanggap ang kanilang mga regalo. Di po ba? Bihira po sa politiko yan. Sa totoo lang, bihira. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ang mga politikong ganyan pagdating po sa mga regalo. Napakarami po kasi pagdating sa regalo. Di po ba? Katulad po yata ng mga congressman. Sanay na sanay po yata sa gift. Hindi tumatanggap, ba siya nagbibigay sa inyo? As a form of gratitude. Hindi po ba mga tambay? Nakita nyo po? Ito naman po, pakinggan naman po natin itong isa. Matindi itong mga ito eh. Ito, marami ito eh. Ayan. Kay Asek Paharta. Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from Asek Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Tingnan niyo po mga tambay. Talagang hinahanapan po talaga nila ng corruption. Di ba? Ang opisina ng Vice President. Sinabi na nga pag natutuwa sa kanilang Vice President, natutuwa sa kanila sa performance nila. Dito naman po kay dito sa isang testigo nila, yung si Gloria po yata yun, mga tambay. Yung sa isa nilang testigo, meron pong sagot ang Vice President po doon. Intayin po natin yun. Meron po siyang sagot doon Nagpahayag po ang Vice President. Meron lang po iniintay siya ng mga pahayag pa itong kanilang witness na dito po sa sobre. Pero po dito sa ating Catalan po yata, Secretary, sinabi niya na pag sobrang natuwa ang Vice President sa mga performance na ginagawa, na kasipagan, nagbibigay po siya ng pinaka-extra nitong mga ito galing sa kanyang bulsa. Pero ito po, napakaliit lang napakaliit lang din po ang binibigay, di po ba? Dahil sa laki rin naman po ng sweldo ng Vice President. Milyon po kasi ang sweldo ng Vice President. Milyon. Pag pinagsama po ang DepEd Secretary at ang Vice President, hindi po bababa yan o kumulang 1 milyon. Kumulang 1 milyon ang sweldo. Para magbigay ka ng 25,000, malaki pa rin matitira sa sweldo mo. Kahit magbigay ka ng mga sinasabing dahil natuwa ka, masaya ka Dahil ang nakuha mo mga trabahante, napakagaling.
at talagang hindi tamad. Di po ba? Pero sa mga congressman, meron na po silang conclusion dyan. Parang mga scripted talaga, mga katambay. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Mr. Chairman, lastly, I'd just like to manifest, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can I, last Yes. na lang po. Ma'am, actually, ma'am, talagang naawa din ako sa inyo. Kasi, tingnan mo, accountable ka dito. Sabi mo kanina, ni-request ka. Pero, ang labas pa rin, ganun eh. You were requested, but, tapos, medyo kalakaran na may lagayan sa loob. Kaya nga ako, ma'am, I want to just express my Tignan mo mga katambay. Ito si Paduano po ito. Hindi po abogado rin to. Pero sila puro conclusion lang. Ang hearing po nila sa Kongreso, sa Kamara, puro puro conclusion lang nila. Meron sila mga conclusion. Doon lang po sila nagbe-base, mga katambay. Ibang klase ito mga congressman. Talagang kitang-kita na po natin kung ano po talaga ang layunin nila. Minamadali na po talaga nila na talagang ma-impeach po at makuha na ng ground. Talagang kumukuha po ng papanig kasi nga dito kay Gloria Mercado po. Kailangan po may makakasama yan eh. Di ba? Kasi mukhang nakuha na nila, pumanig sa kanila, sa kanilang script, ang isa yatang Gloria Mercado, ang dating isa sa sekretary ng DepEd, mga tambay. At gusto pa rin nila na meron po pang makuha at masilo sa kanilang ginagawa po yatang propaganda o sinasabing parte ng demolition job po yata, mga katambay. sympathy to you. Naawa talaga kami sa inyo. Napipilitan kayong permahan yung isang bagay na hindi tama. Ngayon kung may kaso, pag lumabas yung hindi, yung finality nun, tatamaan kayo dyan. Ano process? Ako, Mr. Chairman, sabi ko nga, naawa lang ako dito sa mga... Yun nga kung lalabas yung kaso, magtatatlong taon na po. Hindi pa po lumalabas yung kaso na sinasabi nyo Congressman Paduano. Hindi pa lumalabas. Ang tagal na po. Kung talaga po may korupsyon ng DepEd, mismong ipinus nyo na po yung mga kaso na yan, yung sinasabi nyo. Lalo yung mga envelope. Bakit hanggang ngayon po? Malapit na nga po maghalalan. Magre-re-election na po kayong lahat. Bakit hanggang ngayon wala kayong sinasampang kaso? Puro investigasyon pa rin. Investigasyon. Di po ba? Saan nyo po ba dinadala ito? Sa pag-uubos lang po ng pera, paglulustay. Dahil nga, meron po kasing kumukumpas. May kumukumpas po kasi rito, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Talagang ang kumpas po talaga ng sinasabing kapangyarihan na ayaw nang mawala sa'yo nung ito'y mabalik. Ito naman po. Tingnan naman natin. Napakarami ito mga congressman na nagtanong. Ito naman po. Diba? You're the accountant. Yung 37.5 million, tama ho ba? Your Honor, hindi po dumaan sa akin yung cheque kasi ang napadala po sa amin ay voucher. Tama. Meaning to say, the voucher is the basis sa preparasyon ng cheque. Di ba? No? Yes, Your Honor. And definitely, there is a date put in the voucher and they will follow that date in preparing the check. So the check was signed by, of course, Yusek Sibilia and Yusek Mercado. Ang napansin ko lang po dito, in your recollection, 2023 yung isang check that was February 20, 2023. That's number 1 check for the 37.5. Number 2 check, I thought this is quarterly. Ang date po ng check is April 19, 2023. It falls down to 1 quarter. Isang quarter lang po yung dalawang check na issue. Ang pangatlong na check na issue po ng November 23, 2023. At hindi po, na-issue po pala yung pangatlong check is July 11, 2023. In your recollection, tama ho ba itong check and based on your obligation, on your voucher,
during the processes of the vouchers into check. Parang tama po, Your Honor. Tama. So, tama ho ba yung tanong ko na per quarter at dalawang cheque po yung ginawa niyong 37.5 in one quarter? Tama ho ba? No, Your Honor. Per quarter po siya. Per quarter is February. Tingnan mo mga katambay, pilit po nilang nasa script po. Pilit po nila pinasasama talaga. Pati po ang pag-release po ng pera, ng pondo, ng ito po pinag-uusapan sa DepEd mga katambay. Yung ginagawa nila, yung per quarter, ginagawa nila, dinotwise po nila. Buti po, napaagaling po sumagot ng ni Secretary Catalan mga katambay dito po sa mga congressman. Kasi yung mga congressman, naka-script na po yata eh. Talagang nililigaw po nila at pilit pong tinutugma o dinadala po sa korupsyon mga katambay. Hinahanapan po talaga ng butas. Pero hirap na hirap po talaga sila eh. For the first quarter, and then yung April for the second quarter, and then yung July for the third quarter. Tama. So, tama ho ba? Po. Okay. So, that is equivalent to 37.5 times 3. That is equivalent to 112.5 million. Number 2 question po. Itong 125 million under Gina Acosta, ang date po ng check na is July 13, 2023. Halos nagkasabay lang po yung July 11 ng DepEd at saka yung July 13 ng OVP. Ang OVP is 125 million and the DepEd is 37.5 million. Kaya ang tinatanong ko po, wala na po yung land bank, umalis na? Kanina. Umalis na po yung land bank? So, meaning to say, ang July 11 at saka yung July 13, ang na-withdraw po is 37.5 million at saka yung 125 million. Tama ho ba sa, ay, hindi po kayo OVP pala, DepEd kayo. May OVP ba dito? OVP? Sa management, na po? Wala. Kasi kung tignan mo itong dalawang cheque, isang mukha lang po to eh. 2 days lang po ang diferensya. July 11 and July 20, 2023 of the amount of 37.5 and 125 million. Kaya tinatanong ko po sana yung land bank, kaso wala na. Next hearing ko na lang po, Mr. Chairman, tanongin. Ibang klase, no? Yung mga pondo po talagang, pati pondo ng Office of the Vice President, may problema po sila, pati po sa pag-release. Ibang klase po itong mga congressman na ito. Talagang matindi. Talagang lahat po hinawakan na nila. Sana po mangyari din, komento na inyong lingkod. Sana mangyari din po yung ganito pong ginagawa paghihimay sa pondo po ng mga congressman at mga senador. Bubusisiin din po. Kasi dito sa Vice President, hirap na hirap silang patawan o talagang itugma doon sa mga script yata nila para maging kurap ang Vice President. Dito kaya sa kanila, gaano kaya sila? Katulad din kaya sila ng Vice President na napakahirap hanapan ng korupsyon? Pagka sana sila naman ang busisiin. Napakarami po kasi dapat busisiin din dito eh. Sa dalawang institusyon po, ang Kamara at Senado. Nakatago po kasi libro nito eh. Nakatago. Wala po tayong alam sa mga pondo nito. Lalo mga confidential fund nito, mga ito. Mga katambay. At ang pondo po nito, walang public hearing. Sana po loobin na isang araw o isang pagkakataon maging presidente ang Vice President. Sana maimbestigahan din po ito lahat ng pair na nakikita po natin kung paano po nila gawa ng issue ang Vice President, mga katambay. I-pass forward na po natin. Wala naman po tayong makukuha rito. Talagang iisa po. Ito naman po, tinanong naman po niya yung si Secretary naman tayo. 2023, yung 125 million. So meaning to say, malapit. Sa 125 million naman po ito, mga katambay. 125 million. Doon sa kabila, puro DepEd. Ngayon naman, walang kamatayang 125 million. Of that two, equivalence to some. Yes, sir. Yun po yung sinasabi But, ko. yun po. Unfortunately, sir, I only
I got out of DepEd nung nag-resign si VP, which was already July 2024, I believe, sir. Okay. Andito pala yung land bank. Ma'am, sorry na. Andiyan na po yung land bank. Sorry ma'am, nakabalik kayo, di ba? Magtatanong ko lang sana kung itong Edward Paharda, kasi po ako nagtanong to last hearing, di ba yung cheque, papa-incas, ikaw yung branch manager, di ba? Pag ipapa-incas po yung cheque, nakaprepare yung pera, bigay mo sa counter. Pag binigay mo yung pera sa counter, may papipirma po kayo sa kanya, di ba? Yung receive the amount of this, and sa likod ng cheque, pipirma pa po si Mr. Paharda. Tama ho ba? Yes, sir. The client will sign as acknowledgement na And at the back of the check, nireceive niya yung cheque. The cash. the cash. So, pwede nyo kaming bigyan nung receiving copy, nung tatlong receiving copy ng from Land Bank, yung 37.5 million. We will check our records, Yes, ma'am. sir. Thank you. Tapos, ma'am, number 2, itong kay Gina Acosta na 125 million, sabi nyo kanina sa Show Boulevard po to, pinaingkas. Pwede po, yung sino nag-receive nitong July 13, 2023, na pinaingkas po niya yung 125 million. At yung July 11, na pinaingkas naman ni Edward Parda under your branch. Para ipagsusog lang po natin yung dalawang cheque. Pwede ho ba? We will check our records, Thank you, sir. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, I'd like to ask the question to Ms. Catalan. Do you realize your accountability on this and consequence of what you did, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. To ask once again, were you requested or were you pressured? I was requested, sir. You were requested. You were not pressured at all. Come on, tell us the truth here. I was requested, sir, in a nice way. Thing is this, you received an envelope 9 times, am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with... Have you ever asked, why are you being given an envelope? Yes, sir, I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked that allowance. is that liquidated or is that recorded or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested? Tinaw mga tambay, no? Talagang pati po yung binibigay po mismo galing sa Vice President. Ginagawan po talaga nila issue na galing po o parte sa confidential fund, mga katambay. Ibang klase po, no? Puro conclusion lang po nila yon. Sila lang po ang nag-conclude sa utak nila na yung tama, na yung ginagawa po nila tama at mali yung sa Vice President. Hinahanapan po talaga nila. Ibang klase, mga katambay, ang ating mga congressman. Talagang hirap na hirap po sila makakuha ng sinasabi pong korupsyon. Dahil mismo ang COA. Ang COA na mismo ang nagsasalita. Na kumpleto naman po lahat po ng mga liquidation ng Vice President na hinihingi nila. Na pumapatong, dinadala sa kanilang table. At ino-audit nila. Wala po nakikita pong problema rito. Dahil nakikita po nila Pero dito sa mga congressman, pati po ang mga asset. Yung mga asset po na ginagamit, may problema pa rin sa kanila. Pati ang residence nito. Ibang klase po, mga tambay. Wala po. Tingnan po natin itong iba. Ibang klase. Ng ang sobre. Attorney Restiwa says
OCS also admitted. Now, even Attorney Michael Wesley Poa, nandito ngayon, admitted also, but that was December. Only December. Ana pa po But tayo, mga katambay. Talagang hirap na hirap po sila idiin ng Vice President. Ito po, isang pulis naman. Dito man tayo sa isang dating pulis. Ang tanong mo kagad galing ba ito sa confidential fund? Tama po ba yung pagkarinig ko? Yes, Your Honor. Bakit ganun ang tanong mo? Because honestly, I'm wondering ba't ako bibigyan. And during... Ngayon, It was after honestly, the- nagtanong ka kung bakit ka binibigyan. Ano ang sagot doon sa tanong mo na yun? But I was made to understand by ASEC China, it is an allowance from the secretary. Kayo po ay accountant, di po ba? Yes, Matanong sure. ko po kayo, saan po nanggaling na pondo, ang source of fund, nung allowance na binigay sa inyo? Isa, Well, tanong. I didn't have the courage to ask for that anymore. Uy, tinanong mo, you had the courage to ask, galing ba ito sa confidential fund? Tapos you did not have the courage to ask, saan galing yan kung hindi galing sa confidential fund? Di po ba? Sure. May conclusion na po talaga. Talagang pinipilit po nila yung nasa utak po ng mga congressman. Isa po, di ba? Nakita nyo po, lahat po halos ng congressman, isa yung kanilang pinatutunguhan. Kailangan po nila ikabit talaga. Lahat po ay galing sa confidential fund. Yung pati po yung katuwaan ng isang vice president, binibigyan niya ng allowance personally galing sa kanya mismo, personal. Hindi galing sa confidential fund. Pero pagdating talaga rito sa mga congressman, ibang klase. Talagang lahat po nasasabihin ng congressman ay totoo. Mas totoo po ang sinasabi na sa mga congressman kaysa ron sa ginagawang trabaho ng vice president. Magkaiba po kasi magkaibang tao po kasi ito eh. Ibang tao ang vice president, ibang tao ang congressman. Ibang trabaho ng vice president, ibang trabaho ng congressman. Legislative, executive branches po ang vice president. Ang vice president po, ito po, anytime, araw-araw, puro pagtulong po ito. Release po ng pondo ito. Pera po ito eh. Lahat po ng department po lahat po ng offices, lalo-lalo ang mga offices sa satellite ng Vice President, gumagana po yun. 24 hours po halos yun. Tumutulong yun. Lalo pag may sakuna. Ang pera po niyan, labas po ng labas. Labas ng labas po yan. At ganun din po sa DepEd. Gumagana po yan. Hindi po katulad yata ng mga congressman. Gada proyekto lang po yata gumagana ang kanilang pera. Proyekto. Pag may proyekto si congressman, hindi po araw-araw ang proyekto nila. Kaya po ang pag-release ng pondo nila ay matagal. Hindi katulad na sa vice president. Araw-araw po. Dahil siya'y nasa executive. At ang kanyang programa ay puro pagtulong, paggawa. At syempre pagprotekta po sa ating mga anak. At sa ating bansa. Hindi lang po siya pipitsuging vice president. Hindi pipitsuging vice president ito eh. Gusto niyang protektahan ng bansa dahil nga ginagamit niya ang confidential fund. Nangangalap siya ng mga grupo, makakaliwang grupo, terorista. Di ba? Sa buong Pilipinas. Luzon, Visaya, Mindanao. Pero pagdating dito sa mga congressman ito, ibang klase sila. Ito pa po. Tingnan natin. Tapusin na natin dito to mga katabay. Di ba may lakas kang loob na tanungin, galing ba ito sa confidential fund? Pero hindi mo tinanong nung sinabi niya, hindi galing sa confidential fund yan. Saan galing? Di ba dapat yun ang sunod na tanong? Following your line of questioning. Kasi, madam, it is irrelevant whether you're aware of what you have signed or not. Kasi under the circular, you can be also liable. You cannot escape that. Kasi sa dami na inimbestigahan ko, basta nakikita yung signature na nandun yung signature, papailang ka ng kaso ng investigador. Di ba?
Kaya nagkukuhan ako dun sa kwan eh. You were brave enough to ask kung galing sa confidential fund. Kasi nasa isip mo na dun sa pinirmahan mo, dun manggagaling yung pondo na binibigay sa iyo as an allowance. Di ba? Yun na napasok sa isip mo eh. Kaya nga lang, hindi eh. Sa isip mo yung pumapasok, Congressman Akop. Sa isip mo lang pumapasok yan lahat na sinasabi mo sa Kamara. Isip mo yan. Hindi yan ang isip ng Vice President. Di po ba? Kayo na nga mismo may sabi. Ang Vice President hindi tumatanggap, hindi sanay yan sa mga regalo, gift, pero siya, pwede siyang magbigay. Personal, money. At hindi po siya sanay magbigay ng pera ng gobyerno kasi yata kayong mga congressman, sanay na sanay po yata kayong gumamit ng pera ng gobyerno. Hindi kaya? Kaya pinaparis nyo po sa mga sarili nyo po yata ang isang vice president dahil ganun po yata kayong mga congressman. Sanay na sanay kayong manuhol po yata at magbigay ng pera galing sa pera ng bayan. Ibahin nyo po ang vice president. Iba ang mga Duterte. Gumagamit ng personal money nila yan. Kaya nga hirap na hirap po kayo Hirap na hirap po kayo na gawan po talaga. Kaya po dito mga katambay, tapusin na po natin. Kung gusto nyo pong panuorin po ang hearing ng Kamara, pwede naman po, napakahaba po nito. Pero binigyan lang po natin ng komento mga katambay na talagang dito po sa nakita po ng inyong lingkod. Komento na inyong lingkod, scripted, demolition job. Talagang pinipilit lang po nila. Talagang maging korap po ang isang vice president, lalo po ang kanyang ahensya na hinawakan, DepEd. At syempre po yung pagiging vice president, lalo-lalo sa confidential fund, na talagang hinahanapan po nila ng butas na hindi tama ang paggastos ng confidential. Confidential, mga katamay, confidential. Kaya po ngayon sa bagong Pilipinas, at panahon na po pala, hindi na po pala natin kailangan ng confidential fund. Yung confidential nga confidential. Kailangan po pala masilip na lahat. At talagang buwagin na po. Pwede na rin po dapat buwagin yan dahil kaya naman po buwagin ng legislative yan, ng Senado Kamara. Buwagin na yung pangalang confidential fund. Ihayag na po, wag na maging confidential yan. Para magkaalaman na rin po, di ba? Magkaalaman na rin po lahat ng politiko sa ating bansa, magmula sa presidente hanggang sa LGUs, buksan na rin po ang kanilang mga intelligent fund, intel fund sa publiko. Dahil nga po, inuumpisahan na po nilang buksan ang mga confidential fund, confidential nga. Pero sa kabila nun, na talagang pilit po nilang binubuksan, confidential nga, ang pondo ng Vice President, pero wala pa rin po silang makuhang matibay. Pinipilit po nilang makakuha ng matibay na titistigo po. Ang makukuha nila ay testigo para meron pong kasama si Gloria Mercado po yata, mga tambay, na isa na nilang nakuha. Pero intayin natin sagot ni Vice President yan. Gusto nilang makakuha, siyempre po, yung COA, siyempre kailangan nilang makuha yan, na ang COA ay isang magpapatotoo na talagang may nilabag na korupsyon at hindi tamang paggastos ang Vice President. Kaya lang, mismong COA, nahihirapan silang kumbinsihin yata. Dahil unang-una, nagagawa na opisina ng Vice President lahat ng pagtugon ng kanyang opisina na hinawakan ang Vice President, mga tambay. Kumpleto po sa dokumento, may mga liquidation niya, lahat, certification, resibo. Pero, ang mga congressman, hindi po maniniwala ron. Kasi, ito po kasi ay mga naka-script na at sinasabi mismo ng Vice President, demolition job sa kanya, mga katambay. Demolition job, parte ng politika na ayaw na nilang mawala sa kanilang pwesto. Dahil sa kapakinabangan po ito malaking pakinabang pagka ganito po ang gobyerno natin ngayon. Nakita po natin, open po yata ang korupsyon ngayon sa gobyerno natin. Napakarami pong korupsyon ang natutuklasan ni Juan de la Cruz. Pero pagdating po sa institusyon ng Kamara na napakagagaling mag-imbestiga, wala pong investigasyon
sa gobyerno po ng bagong Pilipinas. Nakita nyo po bang tinutukan nila ang investigasyon sa gobyerno ng bagong Pilipinas? Di po ba hindi? Wala. Hanggang moro-moro lang. Di po ba? Kaya dito po mga katambay, ang nakikita po na inyong lingkod, demolition job. Marami pa pong gagawing hearing ito mga katambay. Hindi po nila tatantanan ito. Hindi nila tatantanan kasi una-una, ayon na rin kay Pulong, meron daw pong budget ito eh. Malaki raw po ayon sa Congressman Pulong. Malaki raw po kasi ang pondo na nilalagay po dito sa mga committee na ito para po sa pagpapabagsak po daw sa mga Duterte. Malaki, lalo daw po yung mga nagsasalitang congressman, ayon mismo yan sa isang congressman Pulong. Malaki ang natatanggap nila. Kaya po, gagawa ng paraan yan para masulit yung pera para doon sa sinasabi ni Pulong na binabayad sa mga ito. Kaya dito mga katambay, ano pa ang aasahan natin dito? Mga katambay, malapit na po ang halalan. Isa rin po nila nagagamit ito. At syempre po, kung hindi po makakabalik ito sa pwesto, itong mga ito, paano na? Paano na yung plano na pagpapabagsak sa Vice President? Kung hindi makakabalik itong mga itong mga kapitapitagang mga congressman na ito, representative. Kung ang mananalo po ay hindi na po kaalyado nila, kuno, patay kang bata ka. Kaya kailangan po nilang madaliin, puwersahin, hanggat maaari. Dapat nga, oras-oras nilang i-hearing yan eh. Hanggat maaari dahil kapos na sila sa panahon. Kakapusin sila sa panahon. Una-una, magbe-break. Magbe-break po ang Kongreso at Kamara eh. Di ba? Malapit na po mag-break yan next month. Paano po nila tatrabahuhin yan? Kaya kailangan nila madaliin yan. Kaya lang mga katambay, ang isang impeachment, kung may korupsyon ang Vice President, hindi naman po dyan nagtatapos yan. Yan po ay, ang tatayo po dyan, ang mag-i-impeach yan, di po ba mga senador? Sa Senado po, hindi po sa Kongreso. And sa tingin po ba ng mga congressman pagdating po sa Senado? Di po ba? Usapin pa rin po sa Senado yan. At kailangan po talaga niya matitibay na ebidensya pagdating po sa Senado. Di po ba? Kailangan po marami pong magpapatotoo. Dokumentado. Kailangan po dyan lahat dokumentado. Hindi po puro haka-haka lamang. Nakakalungkot lang po ang nangyari sa ating bansa. Sa kabila po ng daming problema ng ating bansa, kahirapan, kakulangan at kawalan ng trabaho, na ang napakaliit na sweldo ni Juan de la Cruz na hindi po nila matugunan, maitaas man lamang dahil sa laki ng gastusin ng mga Pilipino. Di ba? Kamamahal ng mga bayarin, napakamamahal ng mga bilihin, pero ang ginagawa po solusyon ng ating mga legislative, magbalangkas ng batas, ay puro Duterte lamang, magtatatlong taon na. Yan po. At ang pamahalaan natin naman, ang bagong Pilipinas, ang mga proyekto naman binibigay sa atin, puro tinatangay lang po't nilulubog ng tubig. Napakalaki pong aksaya yata ng pera. Napakarami pong pinapasok na hindi maipaliwanag at gagawin na lang po tayo na tayo po'y magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan sa nangyayari po na nakikita po ni Juan de la Cruz na bilyong nalulusaw po yata. Ginagawa po tayong mga bobo, tanga, bulag, pipit, bingi pagka sa kanilang mga anomalya. Pero pagdating sa mga Duterte, ang gusto po'y paniwalaan natin silang lahat. Paniwalaan natin. Ang masamang politiko lang sa bansa ay mga Duterte. Ang mabubuting politiko na magaling humawak at pagkakatiwalaan ng mga Pilipino ay sila. Sila lang. Tanging pamilya Duterte lang ang kalaban at masamang politiko na nagdaan sa ating bansa. Ibang klase po. Kaya po hindi nila tatantanan. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. At nananatili po kayo na sinasamahan nyo po ang inyong lingkod. Tiis-tiis lang po mga katambay. At lalabas naman po talaga ang katotohanan. Dahil ang katotohanan po ay laging nagtatagumpayan sa kasamaan. Di po ba? Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.